Good afternoon mga kasyuwin. Bali hapon na tayong gala ngayon mga kasyuwin. Mainit na hapon po sa atin lahat. At malamig na umaga at gabi kung sa inyo man napapanood itong video na to mga kasyuwin. Mag-ingat po tayong lahat, mga kaibigan natin dyan saan man sulok ng mundo. Magandang umaga, tanghali, hapon po. Hindi tayo nakaalis ng umaga kasi may mga ginawa tayo. May mga tinulungan tayong nangailangan ng tulong. Natatapos lang. Yan, pina dyan. Shout out po sa mga subscriber natin dyan, sa mga viewers. Shout out sa mga bagong subscriber ko. Isang malapot na shout out sa mga datihan na tagapanood. Isang malapot na shout out din sa inyo mga kasyuwin. Ngayon ay holiday, kaya title ng upload natin ngayon is holiday mga kasyuwin. June 12. Wala tayong pasok mga kasyuwin. Hindi na tayo pinapapasok pag holiday. Ayaw na akong bayaran ng double pay. Bayad ng double pay mga kasyuwin, kaya hindi na tayo pumasok. Ano yung ano? Dito yung ano? Kung makabusi na si kuya, wabas ah. Kuha natin ano kasyuwin, duman ng Yamaha. Sana po kasi sila ngayon. Bukas pa sila. Bukas na sila.
bukas pa sa Sibisyo ngayon, doon sa Tipolo. Bukas kasi, Bukas siya ngayon. May bago plaka na ba? Protect na lang dito. Anong nangyari yun, sir? O sa... Magdalawang taon na ngayon eh. 2021 to. Ito kasi mo. Protect na lang dito, sir. Hanggang dito na. Pagka wala ko, sir, wala ko. Cut out. Mga kasurwin, mga Yamaha. Yamaha Masinag. Ito sila. Titingin tayo ng ano, ng plaka natin kung dumating na. Sakaling meron na. Wala pa yata kasi yun. Wala pa yung pangalan natin. Dalawang taon na yung motor ko kasi wala pang plaka. Ano nangyari na? Samantala sa iba, may plaka na mga kasurili. Okay, sabi ka lang po mamaya. Yan, 2. Number na, sir. 09 Oo, okay lang natin. Malaman ko lang kung hindi pa naman available. Okay lang. Lina. Yes. May client. Anong may tuloy kayo nilalagay? Anong may tuloy kayo nilalagay? Pero meron po. Yan, marami mga unit, oh. Ano ba to? Cashew. Cashew mga cashew. Ano ba to? Anong Yamaha to siya? Sir, grabe po. Gravis? Gravis. Malaki pa ng katawan niya, ano? Sige, mamay na lang. Tapos, magkano ba yung ST premium natin ngayon? 335. Ano pong tawag yung ano, yung ilalagay sa tangke? Picar container. Magkano gano'n? 150. Paano bang application niyo? Ano bang motor niya, sir? Yung sniper? Mga ilan dito po yung 5.5 yate? 5.5 liters. Siguro po, ano po, mga kalahati lang sa putak. Isang buyan. Hindi, sa putak po, kalahati yung ano, yung laman mo. Kalahati ng tangke pero isang buyan. Hindi, putak po siya, kailangan. Putak yung gasolina. Katapos kasi ng sir, ano yun eh, kalahati lang. Sa putak yun, sa putak, 1 litro. Kalahati lang siya. Saan pa rito siya? Ito ba ito? Ito ba ito? Oo, ganyan yan. Kalahati lang dito, ilagay ko sa napuntang. Ilang beses ko ito gagabitin? Siguro every putak din ako. Pagkaubos ng
Lagyan ulit. Advisable ba to? Ano naman sir? Bili nga ako nito. Pag-test ng ano yan, maintenance. Oo. Sige. Bili na ako. Totoo ka sir, subukan natin to. Ano daw? Pia carbon, clean. Pia carbon. Sure yan. Try natin. 155. 55 lang ka sure yun. Subukan natin. $155. Subukan natin nito, gumamit. Marami akong gumagamit kasi? Marami? Yun, mas moving ang ano yan. Kasi nalilis niya yung mga carbon sa makina. Nalilinis niya. Nalilinis niya. Nalilis niya yung maintenance ng ano. Kung paglilinis ng ano. Paglilinis ng makina. Ano yung gumagawa nun? Sige. Salamat, salamat. 14,000 siya. 14,000 ba magpalit ng coolant? Yung akin 20 na eh. Pwede na sa inyo. 2,000 hindi pa. Pwede na yun. Hindi na palitan. Hanggang buhay kasi. Pero wala kayong ano ngayon, wala ka nang available ngayon na coolant, no? Oo. Pero magkano to, sir? Ay, bakit wala price mo? Sa 50? Suruin yung sa akin, hindi 1,000 na, di ba ako nagpalit ng coolant? Ito sir, ito, kasyang-kasya na to. Sobra pa yan, sir. Sobra pa. 350 pala yan din, sir. 350. Okay, sige. Yun, Kasurwin. Alis na tayo, Kasurwin. Bili tayo ng langis, saka pira ba yun? Carbon, bicarbon cleaner. Kapit kayo, Kasurwin. Ikot lang tayo saglit. Sige. Subukan natin kunin yung ORCR ng motor natin doon sa Yamaha Anti-Follow. Nakukuha yung original na Surwin. Sa mga sniper user dyan, okay pa ba yung ano? Okay ba yung gumamit tayo ng ano? Yung pure carbon, P-carbon cleaner? Yan, P ba? Sabi kasi nila okay, kaya alam mo naman, subukan natin baka naman nakakatulong sa pagbawas ng carbon. Sige, tawid. Saka Kasurwin, ano ba talaga ang tama? Sabi nila sa pagpapalit ng coolant 20,000 kilometers bago magpalit ng coolant.
Sabi naman dun sa Yamaha kanina, kasurvey, narinig nyo naman 15,000 para magpalit siya ng coolant. Yan, 15,000 daw. Itong motor ko 20,000 na. Tingnan natin. Oh, 19,086. Oh. Sabi natin 20,000 maximum. Pero ito ka-survey, awa ng Diyos, wala pa naman ako nararamdaman na problema na ito. Walang nag-overheat, hindi mainit ang makina. Yung init is normal lang, hindi kagaya yung naririnig ko na sniper user. Mainit daw ang makina nila. Bakit? Siguro sa mga langis nila. Ako dati, nung under warranty pa to ka-survey, itong sniper ko, si Maui ko, ST Yamalog ang ginagamit ko. Langis ng Yamaha talaga, ST Yamalog. Pero napapansin ko, mainit na talaga yung ST Yamalog. Dito pa naman sa hitang ka-survey, ang init kasi yung radiator niya may fan. Dito sa hita tumatama yung init. Kaya minsan normal lang kaya yung init ng Yamaha tong sniper. Pero nung tapos ng warranty nito, kasi 1 year warranty, o kaya maubos yung, diba, may coupon na binibigay ng kasa. Pag magagamit mo na lahat yung coupon na yun, ay wala na, hindi ka na pwedeng magpa-maintain. Pwede magpa-maintain ka sa kanila, pero may bayad na. Pero pag okay pa yung coupon mo, wala pang bayad, baka libre pa. Ginawa ko sa akin dahil sobrang di naman sobra, siguro mainit. Palitan ko ng langis na gano ako, mutol synthetic, semi-synthetic 10W40 ang langis ko. Sa una okay siya. Edi ka Sherwin, review ko lang sa langis dun sa ST Yamalog. Malakapak pag nag-change gear ka, lalo pag nagdagdag ka, kahit bago yung langis mo malakapak. Lumalakapak pag nagcambio ka. Dun sa mutol medyo okay siya noon, semi-synthetic. Pag bago yung langis, wala kang lakapak, maganda yung pag-change gear mo. Pero pag lumuna yung yung langis, alam mo, nasa 500 kilometers na yung tinakbo, lalakapak na naman yung pag-change gear mo. Hindi naman, kumbaga sabi nga nila, baka sa pag-change gear mo lang, hindi lang tumatiming. Oh, normal lang yun, minsan hindi tumatiming. Pero bakit lagi-lagi lagapak? Sabi ko, mga problema yatang sniper Pero nagpalit ako ulit ng ka-survey, ng langis. Nag-fully synthetic ako na SICK M9, fully synthetic SICK M9 10W40. Yun, doon ko naramdaman ang takbo ng makina. Malinis, pati pag change gear, bibira lang mangyari yung lumalakapak. Kahit dumuma na yung langis, hindi ganong lumalakapak. Tapos hindi ganong umiinit, hindi gano'n siyang mainit. Nalales yung init ko mga ka-surwin
sa akin pag-review ng langis. SICK M9 lang ang nilalangis ko na rito, mga isang taon na. Excuse me po. Dahil siguro sa full synthetic. Yung XT Yamalog mga kasurwin, hindi ko pinapaabot ng 1,000 kilometers ako mag-change oil. 800 nga lang, change oil na ako kasi hindi ko gusto ang ano, ang nagapak. Gusto. Pero yung iba pinapaabot ng 1,500. O sila mag-change oil. Dito naman sa SICK M9 ko, di ba pag full synthetic maximum is 3,500 o 4,000 daw bago mga-change oil. Hindi ko na pinapaabot yung kasurwin, mga 1,300 lang, 1,300, 1,400 change oil na ako. Hindi ka na, huwag ka na manghinayang sa langis na itatapon mo kasurwin. Manghinayang ka sa makina na masisira. Mura lang naman ng langis. SICK M9 is 320. Mura lang, 320. Hindi mo rin masabing pangit kasi pag pangit dapat sira na tong sniper ko. Pero ngayon, ang lakas-lakas lumata. Kaya nito kasi rin, no, ilang minute nang tumatakbo. Medyo hataw pa yung ano ko, si paakyat. Dati pag yung mga les ko na si una, ramdam mo na tong init eh. Subukan yung kasi rin, hindi naman masama na pabago-bago ang langis, hindi masama. Huwag kayong makikinig kung sino-sino na yun ang gamit nila, yun din ang gagamitin mo. Ikaw ang gumagamit ng motor mo, ikaw ang nakakaramdam araw-araw. Ikaw mamili. Marunong ka lang magbasa-basa. Ikaw mamili langis para sa'yo, para sa motor mo. Huwag mo silang pakinggan na yan ang magandang langis. Para sa akin lang kasi hindi man porket pares kayo ng motor, pares kayo ng makina pares isang langis lang ang gusto. Depende sa pag-drive mo. Kahit naman pares kayo ng makina, kung mag-drive siya talaga naman hataw-hataw. Kaya ang langis sa kanya maganda. Tayo normal lang na drive, pag-drive, driving habit pa. Hindi mo naman silang, alam mo, kung naglagay ka ng langis na hindi maganda, bakit? Ikaw naman magpapagawa yan eh. Bakit pag nagturo sila ng langis, anong nilagay mo? Pag nasira, tutulungan ka ba nila magpagawa? Ayun ang isipin nyo. Gawin mo yung gusto mong langis para sa sarili mo.
basta tamang langis lang nilagay mo. Kung engine oil na pang para sa ganyan motor, yan ang gamitin mo. Kasi meron yung 40 na 40 pwede pang diesel, pwede pang gasolina. Tandaan nyo mga first time beginner na nagmumotor, baka malito kayo, hindi porket 40 ay pwede sa gasoline engine. May 40 rin na pang diesel. May langis din na 40 na pang diesel. Sinasubukan ko na yung Kasurwin yung unang motor ko. Dahil sa baguhan pa lang ako noon sa pagmumotor. Dahil sa nasa plant, may kakilala akong taga-planta. Yung ginagamit daw ng motor nila is yung 40. Kasi yun ang langis ng mga sasakyan nilang malaki, yung mga truck. 40. Pati daw yung mga motor ng empleyado, doon sila kumukuha din sa langis. Maganda raw. Dahil pagdating sa kwentuhan, kaya sinasabi ko, pagdating sa kwentuhan, maniniwala ka kasi no knowledge ka pa sa wala ka pang knowledge sa makina. Hindi napasama rin ako sa paglalagay ng langis na kanon. Pasama rin ako sure naglagay ng langis na gano'n. Siguro matakal ko rin hindi naman kasi agad-agad nasisira ka sure isa-isa. Pa-isa-isa ang sira. Na-realize ko lang ka sure dati nung malala nang sira ng makina ko, ma-vibrate na siya. Ma-vibrate ng makina ng Raider ko, Raider J yung sa akin, Raider J na 2008 model. Pero maganda pa yung Kasurwin sa bahay. Hindi ko nakikita sa vlog ko. Yun ang nilagis ko doon. Nagkaroon ng problema, vibration. Nung check ko, yun sira yung bearing ng side bearing. Tamaan connecting rod. Siyempre palit piston, pina-rebore ko pa. May gas-gas na yung plug ko. Hindi ko sinabi sa mekaniko na yun ang langis ko, pero sa akin kaalaman na rin yun ang langis ang dahilan, kaya nagkakanon yung makina ko sa langis. Ang manang Kasurwin, connecting rod ng Suzuki. Sa planta pa ako bumuli ng connecting rod noon, sa Pasig dati may planta ng Suzuki dyan Connecting rod Kasurwin 2.8 na dati. Connecting rod pa lang yun, wala pang piston, hindi pa kasama yung bearing, dalawang bearing. At least yung Kasurwin, charge to experience na yun. Charge to experience. Pero ngayon naman Kasurwin, yung luma ko okay na ngayon, condition na ngayon, walang problema sa makina. Pag umandar yung Kasurwin, kala mo hindi 2008 model. Pag tumakbo, okay pa. Maraming bumibili sa akin noon. Maraming bumibili, maraming nagtatanong kung nasaan na siya, nasaan na daw yung motor ko na yun. Hindi ko bebenta yun kasi may plano ako doon may gagawin tayo doon Kasurwin. Gawin natin kakaiba yun soon.
din kakaiba, si Julia ang pangalan ng Kasorbin. Ito naman sniper ko is Maui, kasi May siya nailabas. Ayun si rider ko, Rider J, July, kaya Julia. Ba ang ganda, si Julia. Ayan, hindi ko bibitawan si Julia, mabait sa akin yun eh. Hindi ko lang may labas-labas ngayon kasi Orwin, kasi expert na yung registro niya. Hindi ko na pinarehistro muna kasi nung last year na registro yun, bibira ko lang nagamit. Siguro sa isang taon mga wala pang 10 na nailabas. Kaya hindi ko na pinarehistro. Ano na lang, panda-pandar na lang sa bahay. Pero pag ano kasi Orwin, pag tuloy-tuloy yung ulan, paparehistro ko yun. Yung gagamitin ko sa tag-ulan, maganda yun eh. Madali lang magpagparehistro. Madali lang. Kasi rin na Yamaha dyan, no? Sa kaliwa ko kasi Yamaha. Dito tayo. Antayin na lang natin daw yung message nila, text nila kung ready to pick up. Hindi ko kasi nakasikaso ka Surwin. Dapat talaga ano, pupunta ka rito para mag-file for pick up na. Kaso di ako nakakapunta. So ngayon, dahil pumunta ko ngayon after 15 days pa ako makuha. Pero sabi naman nila baka mas maaga meron na. Kaso Kasurwin, problema minsan may pasok ako pag Sunday, sarado naman sila. Ngayon holiday, nagkataon lang daw na bukas sila kasi may tatapusin daw sila. So ang kagandahan kasi rin, pumunta ako dun sa branch, mas nag-branch para magtanong kung bukas sila ngayon dito. Kasi dito raw ang kinukuhanan ng mga papel, mga original paper, dito raw sa Antipolo branch. Mahirap ko nga sir pag hindi ako dun pumunta sa branch, tapos pumunta ako sarado pala, sayang yung ano natin. Sabagay okay lang naman din kasi nagbablog tayo eh. May content na naman tayo kahit papaano. Shout out sa mga viewers ko dyan, hindi nagsasawa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga nakakilala po sa akin, subscriber ko man o silent viewer ko man, kung gusto nyo magmerenda, pwede naman akong pasyalin sa bahay, pwede nyo naman akong puntahan. Mga Kasurwin, ika nga, share your blessing, sabi nila Kasurwin ay palagi tayong pinagbe-bless ng Panginoon. Sa mga may buhay dyan na naiinip, tara halika, subukan nyo rin ang buhay ko. Sabi ganun, huwag lang kayong mainip mga Kasurwin. Sarap ng mamuhay kaya.
masarap pa yung nakikita mo pang pamilya mo, kaibigan mo. Iba nga dyan eh, nawala na ng pag-asa. May bukas pa, Ka-Sherwin. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lagi lang tayo magdasal, Ka-Sherwin. Humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Lalo na sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa iba-ibang lugar, Ka-Sherwin. Sila yung nakakaranas ng ano eh, para sa akin lang, sila yung nakakaranas ng homesick, depressed, dahil sa malayo sila sa kanilang pamilya, Ka-Sherwin. Laban lang tayo mga kababayan, huwag tayong susuko, huwag natin sukuan ng hamon ng buhay, mga Ka-Sherwin. Mag-iingat pa tayo. Kahit hindi ko pa naranasan, Ka-Sherwin, yung ibang bansa, ramdam ko yung mga nararamdaman nila eh, na malayo sila sa pamilya, na nangailangan din sila ng yakap ng kanilang pamilya, mga mahal nila sa buhay. Ang problema is nandiyan lang, mga kababayan, mga kaibigan ko, nandiyan lang ang problema. Pero huwag tayong huwag natin sukuan, kaya natin yan. Isang pagsubok lamang yan sa ating buhay. Malay natin sa susunod na panahon makakapiling din natin yung mga mahal natin, mararanasin din natin yung mga nararanasan ng ibang kababayan natin, Sherwin. Kaibigan natin dyan na naiinip na kung ano man ang sitwasyon nila ngayon, wag na tayong mainip. Pasalamat na tayo, Ka-Sherwin, may ganyan pa tayo eh. Yung iba nga dyan eh, walang wala, pero nakikita natin, nararamdaman natin na susumikap din. Eh ikaw na nandyan, ikaw na anong meron ngayon, sasabihin mo sa sarili mo na naiinip ka, asawa ka na sa buhay na ganito. Huwag ganun, Ka-Sherwin. Huwag na magreklamo, Ka-Sherwin, kung anong estado ng pamumuhay natin ngayon. Blessed pa rin tayo kasi may ganyan tayong pamumuhay. Wala tayong sakit, pamilya natin malulusog.
kanan kasi Erwin, itong kanan. Pwedeng ano yan, dumiretso ng Kugyu. Gate 2, Palengke. Yan. Once again, sa mga kababayan natin dyan, mga FW, saan man kayo sulok ng mundo, isang malapot na shoutout. Mag-ingat-ingat po tayo. Alam nyo pa, Sherwin, nagbalak din naman ako mag-abroad eh. Dapat nga nakaalis na din sana ako eh nung hindi lang nag-pandemic. Pandemic lang kasi ka, Sherwin. Ang first time ko, Sherwin, na nag-apply para mag-abroad nung hindi pa ako nakakaral ng college, no? Siguro high school graduate ako noon. Nag-apply ako ng papuntang Korea dahil nagkaroon ng problema noon. Panahon ni Gloria Arroyo yun eh, ang ating mahal na dating presidente, si Gloria Arroyo. Lahat ng mga agency noon, mga agencies, ay bawal na palipad ng mga Filipino na pamuntang ibang bansa. Kailangan dumaan na sa PUEA. So napending yung application namin sa agency noon. Pero nag-advise naman ng agency na mag-apply din sa PUEA. May kasama kami, ka-Sherwin, na nag-apply sa agency na pumunta rin sa PUA para mag-apply. Nakaalis siya mga after 3 years siguro nakalipas bago siya nakaalis. Pero kami kasi, ako kasi hindi ko na tinuloy ang mga brood nun. Pero kung tinuloy ko sana noon, hanggang ngayon sana baka nasa Korea pa ako. Kasi yung kasama namin nandun hanggang ngayon Korea pa eh. Sa Korea pa hanggang ngayon eh. Ano siya, nag-taste siya. Ilang taon na rin siya. Totoo ba yun? 10 years? Pag nasa Korea ka eh, hindi ka na pwede. Kailangan umuwi ka na. 10 years? Eh kung bibilahin ko, hindi lang siya 10 years. Hindi lang 10 years na nasa Korea siya eh. Ang upline sana namin nung ka-Sherwin is factory. Yung kasama namin, nakapasok siya factory ng lapis. Magawa sila ng lapis sa Korea. Tapos nung nakapagtrabaho na ako dito sa trabaho ko ngayon, nag-apply din ako papuntang Saudi. Laptop technician naman. Kung tinuloy ko rin sana noon, baka malamang nasa Saudi pa rin sana ngayon. Kaso nga lang, ka-Sherwin, hindi ko gusto yung offer nila sa akin, masyadong mababa.
Sabi nga ng interview sa akin, pag complete na lang yung papers ko ay pwede na akong makalipad na. Pero hindi ko na inasikaso kasi rin dahil bababa yung offer sa akin. Siguro 2,000 na siguro 2010, 2011 ganun. Bibigyan ako ng 35,000 lang noon eh. 35,000 Saudi. Inalilitan ako sa 35,000. Maliit masyado. Tapos afternoon kasurwin, nag-apply na naman ako ng papuntang Hong Kong. Ang trabaho ko sana sa Hong Kong is encoder sana kasurwin, isang warehouse. Yun, medyo malaki-laki yung sahod kasurwin, laki-laking sahod sana. 60,000, 66 hanggang 70, 60. Kaso nga lang yun, nag-pandemic. Nabutan tayo ng pandemic, hindi ko naman tinuloy kasurwin. Yung katuloy na to, natuloy. Excuse me bro. Yun natuloy pag-abroad natin. Matanda na tayo kasurwin, dito na tayo sa Pilipinas. Dito na tayo magpatigas. Ewan ko lang kayang kasurvey, may nag-over sa akin. May nag-over sa akin sa abroad, Dubai din naman daw. Ewan lang natin kasurvey kung anong mangyayari sa atin. Magdudubay din ako, sabi niya. Mga surwin, diver na, magiging marino ako sa isang aquarium, janitor piece, parang ganun. Takalinis ng mga aquarium na malalaki daw, diver kasurwin. Kailangan daw mag-aral doon ng 3 months sa Dubai. Hindi nyo alam kasurwin, marunong akong lumangoy. Lumaki ako sa tabi ng dagat eh. Yung malilit pa kami, elementary high school siguro kasurwin, sumisisid kami ng malalim din. Hindi ka ako nalunod sa dagat, malit pa ako, kinder. May sumakip nga sa akin eh. Hindi alam ng nanay ko yun, hindi mo sasabihin. Mapapaloy niya ka ngayon tumatakas ka pala noon. Matapang yung nanay namin kasurwin. Hindi yung hindi ka pwedeng tumakas-takas noon. Hanapin ka noon. Hindi kami nakakatakas. Marunong kami sumisid kasurwin. Pero ngayon kasurwin, parang hinihingal na ako. Swimming pool na nga lang eh. Siyempre wala nang practice eh. Magmumotor na lang ang alam natin na matibay. Pagdating ng langoy-langoy yan, wala na. Lumaki na ang katawan natin eh. Dati mga sexy pa tayo. Nako, kung makita nyo mga katawan ko nung high school ako kasurwin,
Anak, maghanap ako ng picture ko nung high school ako. Tingnan yung katawan ko noon. May six pack ako eh. Hanggang nag-college. Whew. Init, grabe. May kasurwin. Pero ngayon kasurwin, one pack na lang. Mga tayo exercise eh. Nag-gym naman tayo kasurwin, pero hindi natin nagkahiligan ng pag-gym. Saglit lang tayo nakapag-gym. Okay, Kasurwin, hanggang dito na lang tayo, Kasurwin. Bye bye.